Ang 54 kilometers na kalsada sa gitna ng magagandang kabundukan ng Pangasinan at Zambales ay unti-unti nang natutupad ng pangarap na makumpleto ang Daang Kalikasan Project. Ang scenic highway na ito ay mag-uugnay sa mga Tarem at Aguilar, Pangasinan papunta ng Santa Cruz, Zambales na magbibigay ng mas mabilis na biyahe at mas malaking oportunidad para sa turismo, kalakalan at pag-unlad ng komunidad sa dalawang probinsya. Bukod sa pagiging isang strategic road network, kilala rin ang Daang Kalikasan sa mga nakakamanghang tanawin nito. Habang bumabaybay sa ruta, masisilayan ang malawak na kabundukan, rolling hills at mga tanawing tunay na kahanga-hanga. Dahil dito inasahang maging bagong destination ito para sa mga road trip enthusiasts, bikers, adventure seekers, photographers at mga turista. Sa ngayon, ilang daang metro na lamang ang natitira sa magkabilang panig ng proyekto. Talagang malapit na ang completion sa isa sa pinakaaabangang scenic mountain road. Samahan niyo ako muli at ating pasadahan ang Daang Kalikasan ngayong June 2026. Hi guys, good morning. Dito tayo sa Santa Ignacia, Tarlac. Dito tayo sa Iliac Farm dito sa Santa Ignacia. Nakita ko lang dito sa Facebook noong nakarang araw. Meron silang grape picking kaso nga lang yung grapes ay tapos na yung season 1 nila. So, their months ulit yung susunod. Tapos yung karamihan ng mga foods nila dito, Thai. Maanghang mga brother. So, sinubukan ko yung isang soup, chicken soup nila. Maanghang daw yun. So, tignan natin. By the way, pupunta tayo ngayon ng Daang Kalikasan sa mga Tarem, Pangasinan. So titignan natin yung update kung tapos na nga ba yung ginagawang or sinisemento nilang part doon sa may part ng Aguilar, Pangasinan. So last time kasi na dumaan tayo doon, ginagawa pa lang. Sana nga tapos na kasi napakatagal na natin inaantay ito, di ba? So alam ko hindi lang ako yung na-excite dito sa takalsadang to. Kasi yung part ng Aguilar, yun lang naman yung medyo mahaba-habang hindi pa na sa semento. Yung part naman ng Santa Cruz, maiksi na lang yun. Baby back ribs. Ito yung sobrang weirdo ng lasa niya. Chicken soup nga pala to. Thai food din. Nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko mabigkas eh. Pero meron siyang tokwa, meron siyang tofu, tapos chicken, tapos meron siyang ano to, kamatis ba to? So ang lasa niyan, matamis na maasim na paano ba to? Maanghang. Yun, isipin nyo na yung halo-halong ganun lasa. Ganun yung lasa niyan. Time check natin na ito, alas 9:30. Nabusog ako dun ah. Sarap nung baby back ribs. Pero yung noodles, grabe, napaka-weirdo ng lasa. Lasa niya maasim na matamis na maanghang. Grabe yun. For experience lang. Alright guys, dito na tayo sa Kamiling, Tarlac. Kasap muna tayo. 75 pesos. Sakto lang. I think is 75 pesos na yata yung standard ngayon ah. Last time guys, dito ako nag-range test ng drone, yung DJI Air 3S. Mga burol na yan, hindi nyo masyado kita eh, natatakpan ng fog. Pero may mga burol-burol dyan, napakaganda. Welcome to Pangasinan na to. Mga Tarem, Pangasinan. Ba't di mag-overtake itong Hilux? Unsa man na? Daang Kalikasan yun sa kaliwa. Kaso hindi tayo makakapasok dyan. Actually merong falls dito mga brother.
Just in case hindi nyo alam, nandyan lang sa babaan yung kalsada niya pababa rin. Sa ngayon di ko lang sigurado kung mayroong tubig at saka kung pinapayagan nila yung mga bumibisita dyan. Dati kasi sinara yan eh. Alright guys, ito na yung junction. So parte dito paakyat sa may daang Katutubo ay sementado na lahat yan, walang problema. Dito kasi sa part na to ay hindi to sementado dati. Napakahirap din kasi bitak-bitak yung kalsada niya. Ngayon sementado na all the way. Dito naman yung pupuntang mga Mapita or Sitio Mapita. May part dyan, konti lang naman yung putol na hindi sementado, pero halos sementado na lahat hanggang sa Mapita. At saka pinaka goal natin ngayon ay dito tayo dadaan. Daanan natin yung medyo matarik dyan na akyatan papunta sa Daang Kalikasan. So bali kung dito tayo dadaan, konekta natin neto ay doon sa may junction na mismo, doon sa may kampo ng Kafgu. Dahil doon naman talaga yung may part na rough road. So saktong sakto lang yung akyat natin. Tamang tama tong daan na to. Ang problema, yung paakyat mula doon sa ilog or sa may tulay ay medyo mahirap, matarik talaga yon, tsaka mabato. So tignan natin paano natin didiskartehan yun. Tapos umulan pa nung nakaraan ng malakas. So ibig sabihin yung tire path na nagawa ng mga lokal, malamang naanod na yun or nagkaroon na ng malalim na hukay or ruts. Time check natin na ito 10:50, maaga pa naman pala. Kaso nga lang medyo makulimlim, baka umulan. So anyway, kape lang tayo saglit dun sa may tindahan. May tindahan dyan sa taas eh. Tapos na tayo magkape. Pang-hype ng konti. Pampagising sa natutulog na katawan tao. Katawan lupa pala. Sobrang kulimlim na. Sana hindi tayo abutan ng ulan na ito. Ganda ng view. Huwag ka lang titingin sa kaliwa kasi mga solar panel na makikita mo dyan. Dito ka lang sa kanan tumingin. Napakaganda boy. Ganda. Sana abot yung 4 liters natin. 4.3 liters. Oh, may tindahan na rin ditong ginagawa. Kapihan. Oo nga, maganda nga no? Ang ganda ng view dyan. Tanaw mo both sides. Tapos sa unahan pa yung bundok ng papuntang Kalikasan. Oo nga, dapat nung summer nagpagawa yung kapihan na yun para papasyalan. Ayun, tagulan na eh. Mahirap na akyatan to. Nakikita ko yung mga ruts na nahukayan nung umulan. Ayun o. Ang lalalim boy. Kitang kita mula rito. Maakyat nga natin yung pinakabungad na akyatan, yung pinakamahirap. Tapos sa bandang taas pala niya, napakalalalim ng ruts. Diba? Hindi wala rin. Pag tinitignan mo dito yung aakyatin natin, sobrang tarik. Akala mo hindi maaakyat ng sasakyan no. Pero pag nandun ka na, pag inaakyat mo na yan, parang madali na lang siya. Pero itong pinakabungad talaga, sakit sa ulo to eh. Makunat-kunat na akyatin to. So parte dito hindi pa nasesemento mga brother. So kasama rito sa update na kukunin natin. So all the way from Aguilar, Pangasinan sa pinaka-highway hanggang dito, sementado naman lahat yan. Wala namang problema. Hanggang dito sa may tulay. Ito nga pala, babaan papunta ng ilog. Kung gusto nyo maligo dyan sa ilalim ng tulay, may daan po dyan baba. At meron ding akyatan dyan actually, papunta rin doon sa taas.
Pero hindi ko lang sigurado kung gaano kalala yung kalsada niya. Yan, may river crossing doon. Parang mas matino yung akyatan doon kumpara dito eh. Yung nagawang daanan ng gulong ng motor, wala rin, naanod din. Kung sisilipin natin sa kabila, baka mas matino doon. Walang daanan ng gulong na matino eh. Anyway guys, dito picnic area. Pwede kayo mag-picnic dito, yun din. Sa ilalim ng tulay doon may liguan din yung ginawa dati nung summer. Nasubukan ko nang mag-camping dito overnight. Sa taas naman ako pumunta. Nung time na yun, marami pang nagkukwari dito. I think yung quarry nila wala na. Sobrang dulas. Ang tanong kung sa taas eh baka mas malala rin doon. Ito yung sinasabi ko guys, dito sa taas may mga rats. Kahit makyat natin doon sa bandang unahan, pagdating mo dito mahirap hanapan ng daan yan. So magme-minor ka ng konti. Tendency nun magme-minor ka. Yung konting pag-minor mo na yun, wala na, hindi ka na makakabuelo nun. Magme-minor ka sa part na to kasi dami nakaharang na malalaking bato. Engine wakes, the quiet dawn, no map, no path I'm riding on. Gravel sings beneath my wheels. Every mile is something real. I ride where the wild things roam, far from roads, far from home. Dust in the air, fire in my soul. Just me and this endless ride through mud and stone. Di makita nung drone kung gaano kahirap yung kalsada dyan. Mahirap matansya. May mga rats ako nakita pero hindi natin alam kung gaano kalalim yun sa drone shot. Dito medyo manageable naman to. Ito, may mga rats dito oh. Mga bato rin to pero mas mababa ng konti. Yung kanina kasi sa unahan, sa unang akyatan matarik yan. Kaya ito kahit tumigil ka ng konti okay lang. Ito yung masakit sa braso. Lusot na tayo doon sa pangatlong mahihirap na part. Matarik din to pero mas banayad na. Every bruise, every scar
Alright, ito na yung junction mga brother. So bali junction to ng Daang Katutubo kung saan tayo nang galing at saka Daang Kalikasan. Yan. Kung dyan sana tayo pumasok kanina, dapat doon tayo sa mga Tarem, Pangasinan umakyat. Pero bawal kasi dyan umakyat pa or umentry. So, kaya dito tayo sa Aguilar, which is yung Daang Katutubo, pumasok. Ito naman yung kadugtong na rough road dati. Last na duman ako dito as totally rough road yan, I think 2 years ago pa. Yun, haba na nga. Grabe, tingnan nyo kung gaano kalapad yan. 4 lanes. Ito halatang bago lang oh, kulay puti pa. Ginagawa dito ngayon yung drainage. Guys, itong part na to, literal na gubat to. Pinadaan yung kalsada. Tapos makakita kayo dito yung mga kwago, yung mga exotic animals. Excavator. Meron bang excavator dito? Dati grabing putik na ito eh. Matindi rin to dati. Ito, itong dadaanan natin. Ayan, maputik din sa babaan na ito. Pero tignan natin. Hindi pa naman umuulan, kaya kahit pa paano baka tumigas na yung putik-putik nya. Matino naman yung kalsada na ito. Tinambakan nila. So ito yung part na hindi sementado, mga brother. Pero medyo okay na rin yung haba nung nasemento nila dyan mula sa junction hanggang dyan sa may taas. Malagkit to. Ito medyo malagkit na putik to. Kulay pula, rusty brown. Ako, saan tayo dito ngayon? Mukhang dadaan talaga tayo sa putik ngayon to ah. Pahirapan din pala to. May dumaan na 4 wheels oh. Dulas-dulas siya. Baka kanina lang to. Tapos may mga 2 wheels din ako nakita. Yan, kanina lang to. Huwag lang mabalot yung gulong natin. Kasi doble trabaho yan. Magtatanggal tayo ng putik. Dadaan ka sa may putik, mapuputikan ulit. Never ending putik yan. Madulas. Dahil sa babalot na ng putik, nababalot na nga. Lahat apektado kasi yan eh. Preno mo, ikot ng gulong mo, apektado yan kapag nabalot ng putik yung gulong. Dito kasi sa part na to, naipon yung tubig pag umuulan. May tambak naman to ng mga buha-buhangin at saka graba dati, mga bato-bato. Pero nabalot lang din ng putik dahil naipon dito yung tubig pag umuulan eh.
Ito medyo matino na. Medyo matino na dito. Banayad na lang. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung gaya ng sabi ko, naiipon kasi doon yung tubig kapag ka umuulan. Pero mukhang madulas. Red soil mga brother. Alright. Kita ko na yung kadugtong na kalsada na sementado. Grabe, lalim pala na ito. Dito tayo. Malalim to. Dito tayo matigas. Oh my God. Maiksi na lang pala. Maiksi na lang pala yung kailangan nilang sementohin. At saka yung dinaanan natin doon, linis na rin naman. Hindi lang nila nahabol yung summer. Siguro mga aabot na lang yun ng mga 600 meters. Tansya ko lang yun Tansya ko lang. Nung last na duman ako dito, ito yung sinisemento nun. Yung part na to. Tapos nung una, dyan yung putol ng kalsada. Yan, ito yung putol. Tapos nagdagdag lang sila ng konti dito. Konti lang naman, pero at least nadagdagan ng konti. Ang medyo mahaba-habang ginawa yung mula junction hanggang doon sa taas ng bundok kanina yung dinaanan natin. Mga around 600 meters din yun. Tapos yung pinakamahirap na dinaanan natin dyan, maiksi lang naman pero talagang maputik. Kapit na kapit yung putik niya doon sa gulong. Nawala na yung putik natanggal din. Ganda ng kalsada niya May mga road markings pa. Actually, yung kalsada na to, sa tuktok to ng bundok mga brother, kasi yung pinakatuktok niya, pinadaan. Parang hindi lang natin ramdam dahil may mga puno-puno dito sa gilid. Pero tuktok mismo to ng bundok. Ito yung pinakamataas na part. Yung highest point, nadaanan na natin. Highest point ng Daang Kalikasan. Doon sa taas kanina. Grabe ang presko ng hangin Yun na yung view deck
May view deck na rin dito. So basically dito rin tayo dadaan mamaya pag uuwi natin. Ganda, di ba? Nagsisimula ulit maging berde ang kapaligiran. Uy, sementado na nga. Itong part na to mga brother, ito yung putol na part ng kalsada noon. Bagong sementado na part dito sa maaring part na to ng Santa Cruz. Yung bagong dinugtong na bagong sementadong kalsada. I think sinabay nila to dun sa paggawa dun sa taas. Yung dinaanan nating part ng bagong kalsada rin. Pero hindi natin alam kung gaano kahaba to kasi may nakita akong part doon na rough road pa rin. Yung kadugtong niya kasi paikot lang yun eh. Rough road pa rin yun. So malamang ito ay mula dito sa dugtong na to hanggang sa may sapa. May sapa dyan sa baba eh. Baka hanggang doon lang yung sementadong part. Bagong bago. Diba? Nilagyan agad ng road markings. Panalo. 4 lanes talaga yung provision ng kalsadang to. Daang Kalikasan. Tapos sa gilid, ano yung gagawin dyan? Ayos! Ayos! So merong part dito na hindi pa natuloy. Ayan, ito. Hindi nila tinuloy. May uwang sa gitna. O tama, dyan nga may sapa napuputol. Tapos may kunting dugtong dun sa kabilang side ng sapa rin. So sa malamang itong sapa na to lalagyan ng tulay or o tama, to kailangan tulayan to kasi daanan ng tubig yan eh. Dito pa yung mga gumagawa. Tapos may kadugtong dito. Eto, bagong ginagawa rin. Inuna nila yung skirt, pinaka-skirt ng kalsada. Sa part naman na to, actually daanan din to ng tubig eh. May bukal dyan no. Kita nyo yung hose. Source ng tubig yan. So tinambakan nila, pero sa malamang sisirit yan. Kasi noong pa daanan na to ng tubig eh. Pag umulan na malakas, maanod dito. Kasi dadaan yung tubig dito sa kalsada. Malalagyan ng uwang dito yan, mapuputol yan. Hindi ko sigurado kung mayroong nilagay na culvert dito sa ilalim yan para doon ang bagsak ng tubig na manggagaling dito. Kailangan natin ituloy hanggang sa baba kasi kailangan ko magpagasolina. Diyan sa unang barangay dyan sa may Santa Cruz, Zambales. Tapos meron pa tayong sisiliping tulay na ginagawa rin dyan. Napakatagal na yung tulay na yun. Hindi ko sigurado kung tapos na. Pero tara, papakita ko sa inyo. Yan, naayos pa rin dito. Pero nakaabang na yung graba.
So partly dito sementado naman, pero matagal na tong sementado na to. Nababakbak na rin siya. And guys, dito tayo sa may tulay na ginagawa. Tinambakan nila dito. Siguro nung ginagawa pa lang sa ilalim niya, tinambakan nila para dito ma-divert yung tubig. So ito yung itsura nung tulay na matagal na rin ginagawa. Yan. Hindi naman siya sobrang haba, pero ito yung natatapos nila sa ngayon. Yan ang bakal dyan niya, oh. Tapos ito yung kadugtong na kalsada dapat. Ito na yung last na tulay na dapat matapos. Kasi sa baba, tapos na rin yung tulay dun eh. Sa may baba. Ito na lang talaga yung inaantay din dito. Tapos yung iba pang part ng kalsada dyan sa taas na ginagawa pa. Part to ng mining nga pala mga brother. Minahan ng nickel. Meron pa rin nag-uukay dun, oh. Eramen. Yung Eramen na yan, isa sa mga nagmimina, pangalan ng mining company dito. Ito na yung last na babaan mga brother. Palikulikong daan pababa. Maraming nasisirang truck dito. Nung last na duman ako dito, mayroong truck dyan, no, nasubsob. Hindi naman dumiretsong nahulog sa bangin. Pero dito siya na subsob sa sobrang bigat ng daladala nilang karga. Nahirapan silang balansehin na kapag sa likuan. Kung minsan bumibigay na yung brake. Tapos likuan pa dito. Ayan, so medyo tricky para sa kanila yan. Lalo na dito, grabe, oh. Kaya kung mapapansin nyo, may mga gulong-gulong dito sa gilid. Parte yan ng barrier, kumbaga, kung merong mang natumbang sasakyan dyan. Ayan, may mga gulong-gulong dyan, oh. Mukhang dito sa Santa Cruz maunang umulan na. Black clouds na yan. Alright guys, eto na yung babaan ng bundok. Flat na dito. Daming truck nyan mga brother, oh. Daming truck nyan. Nakaparking. Green. Magkanong gasolina te? Sa pula. Ayun. 92 pesos yung green. Alright guys, tapos na tayo magpagas dito sa Barangay Ginabon. Ito yung paanan ng Daang Kalikasan. Ito yung unang barangay. Bago kayo umakyat ng Daang Kalikasan kapag kagaling kayo dito sa Santa Cruz, Navales. Alauna 25 125. Yan, 125 na ng hapon. Hindi pa naman umuulan pero sobrang kulimlim niya. Balik na tayo ng Daang Kalikasan ulit. Nakapag 2 bats lang ako na Emperador kay Rusa. 92 pesos ang gasolina nila dito. Ngayong taon ay makakaranas tayo ng El Nino at maaaring maka-experience din tayo ng Super El Nino. Yan. So yung Super El Nino ay sobrang tagtuyot na yun, ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang naman nun ay mas konti yung ulan
na darating dito. Pero ito yung malaking pero kapag umulan naman at bumagyo ay extreme naman. Yun yung kapalit ng drought. Bukod sa tagtuyot, merong daladalang panganib na extreme weather conditions. Yun lang, diba? At sabi sa balita ay 92% possibility. Ang taas nun, ha. That's almost 100% na mangyayari talaga na magkakaroon ng super El Nino. That's pretty scary, bro. So baka makaranas ulit tayo ng malayo-landang bagyo. Anyway, ito na yung babaan, ilog na yan. Pero silipin lang natin yung dulo ng kalsada na dapat kukonekta doon sa ginagawang tulay. Yan na yung tulay. So yan, yung beam na yan, recently lang nagawa yan, lalo na tong bandang right. Yung tatlo na yan, yung kulay puti-puti pa. Yan, halatang bagong gawa lang yun. Pero banda rito, I think taon na rin yan na nagawa. Isang taon na rin siguro mahigit. Sa parte dito, ito na lang inaantay na matapos tong tulay na to. Kasi banda dyan, yung dinaanan natin dyan, galing sa baba, ay sementado na lahat yan. Nakita nyo rin naman siguro yung dinaanan natin, walang problema, di ba? Resort nga ba to? Natural pools daw eh. Yan, Kalikasan Farm and Natural Pools. Yan, malamang may bayad yan, pero may alam ako ditong libre. Kaya kaya wala tayong problema dito sa Daang Kalikasan pag tayo ginabi dito. Meron akong alam matutulugan dito. Natabi lang din ng ilog. Pero kung gusto nyo pasyalan to, yan, bago lang to eh. Kasi nung last na dumaan ako dito, wala namang paskil dito na ganyan eh. Dito magsisimula yung rough road ng bahagi naman na to, hanggang sa may Sapa. 200 meters mahigit siguro to hanggang sa Sapa. Kasi sa kabilang side ng Sapa, ayun naman yung inuumpisahang sementuhin, yung nakita natin kanina. Yan, actually to may semento to, kaso nga lang natabunan lang ng putik. Pero maiksing semento lang to, dati pa to eh. Putol lang din. Ayan, kitang kita po yung semento nya. Natabunan lang ng putik. Tayo dyan, mukhang nabutas yung gulong ah. Butas nga, lumubog, nawala yung pito. Brother, ako malaking problema to. Bahala na, unti-unti natin to hanggang sa baba. At sana pagdating natin sa baba ay may magpapagawan pa tayo. Lumalaban yung gulong. Good job. Good job. Ay. Double whammy tayo dito. Gumigewang lalo kapag paakyat tayo. Kahit konting akyatan lang yan. Pero kanina lumalaban siya dun sa may maputik na paakyat.
Hi guys, ito na si Rusa. Grabing haba nung running flat niyan mula sa taas. Dumaan na tayo sa lubak-lubak kanina, sa rough road, hanggang dito sa baba ng mga tarem. Nakasurvive naman tayo, okay naman. So ang nakadali pala sa kanya yung rayos. Bumigay yung isang rayos kasi medyo ano siya, loose. Pumasok sa loob yung cap ng rayos, yun yung nakabutas doon sa interior. Yan, dito tayo sa highway ng mga Tarem, Pangasinan. So yun nga, maraming salamat guys sa inyong pagsama ulit sa adventure natin at sa syempre sa update sa Daang Kalikasan rin. Nakita natin yung estado sa ginagawang kalsada na yan dahil for sure hindi lang ako yung nag-aantay dyan ng sobrang tagal na panahon na kayo rin, di ba? So ayun na, pauwi na tayo at maraming salamat ulit sa inyong pagsama. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventures signing out.